Hello, love, goodbye to Madam Tussauds. Yan nga naman po ay walang iba, kundi si Catherine Bernardo. Ang Asia superstar na si Catherine Bernardo na bumida nga naman of course sa pelikulang Hello, Love, Goodbye as well as Hello, Love Again. Na ngayon ay nananatili pa rin highest grossing Filipino film of all time. So siya po ay nakaset to be displayed sa Madam Tussauds. Yung kanyang wax figure, hindi po si Catherine. Baka isip, ay, parang mag-fanmate pala ako sa inyo, mag-Madam Tussauds na ako. Diyan pala si Catherine Bernardo. Wax figure po ni Catherine Bernardo yung makikita po natin sa Madam Tussauds. Hindi po siya. So sa malamang sa sa inauguration, kasama siya or sa opening nung nung kanyang wax figure ceremony, ganyan, nakakasama siya dyan. Pero hindi po siya dyan maglalagi, ha? Kasi baka mag-expect yung iba pupunta, ay, sige tara sa Victoria Peak, ganyan. Andun pala si Catherine, ganyan. Yung wax figure po ni Catherine Bernardo. So, dyan nga, nakakatuwa, tsaka parang ang poetic niya lang kasi yan yung Sim City kung saan film nila, kinuhanan po nila yung blockbuster hit na Hello, Love, Goodbye na again, nagkaroon nga ng Hello, Love Again. Na ako talaga, hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na magkakaroon ng part 3. Hindi na ako umaasa kung magiging sila ni ni Anez pero ni Alden. Kasi mukhang meron na meron ng sinisinda si ate girl mo. Pero ang umaasa ko, siguro soon, kung sakaling totoo yung chismis, di ba, na sila kung sino may nag-chismis sa kanya ngayon, mag-break sila, ganyan. Tapos kung mag-break sila, di libre na. Pwede nang part 3 ng pelikula. Tapos eto nga, meron ako suggestion. Lagi ko sinasabi to di ba, Hello, Love, Goodbye. Tapos after how many years, Hello, Love Again. Yung pang-finale, third installment, Hello, Love Forever. Nice! Tapos kukunan yun sa Dubai. Bakit sa Dubai? Para may extra tayong dalawa. Kasi nga, maalala mo, may panaginip ako before kay Catherine Bernardo at Alden Richards. Nakasama tayo sa production ng project na ginagawa nila. Baka ito na yon part 3. Alam mo, kailangan magkatotoo yan. Pag hindi nagkatotoo yan, pipitikin kita. Umaasa na ako. Kailangan magkatotoo, di ba? Pero alam mo, tawang-tawa ko, partner, may share ako sa'yo. May nag-message sa akin Sunday. Ano sabi? Ang pangalan niya, Noemi. Hindi ko na i-disclose, partner, ay kapatid yung buong pangalan, ha? Ang sabi niya, hello Sir Johnny, just want to ask po, may Kathleen pa po ba talaga? Sabi niya. Dami kasi namin dito sa Bicol na fans nila. Ang answer po dito, hindi ko alam. I'm also a fan. Diba? So, hindi po ako nakikichismis talaga. Akala kasi nung iba talaga sobra akong chismoso. Hindi ba? Noon siguro, noon. Pero nung nabago po tayo ng time slot, natutulog na po kasi ako. So, yung mga chismis, nakakatulogan ko na. Nagpa-power nap ako ng hapon. Alas 5 yun ng hapon. Tapos gigising ako ng mga alas 9 siguro ng gabi o alas 8. Manonood ako ng Sangre. Tapos after niyan, makakatulog ulit ako. May mga chismis po na hindi ko na alam. Ang dami talaga friend na nagtatanong, sila pa rin ba? Ganyan, sila na po ba ni Mayor Chororot? Ganyan. Ang dami nagtatanong sa akin, kahit ibang love team, sabi ko, hindi ko po alam. Hindi po ako nakikichika unless parang pinifeed sa akin, may nagre-read sa akin, na hindi naman lahat ng parang pinifeed sa akin, parang chinichika ko ng all out. Ganyan. Marami ngang nagugulat pag naghubad na katotohanan tayo, hindi mo na alam yung mga ibang balita Oo nga So, nakakatulugan ko. Johnny, hindi power nap yung ginawa mo. Sleep talaga yun. Tanda mo, power nap, 20 minutes lang. Hours yung ginagawa natin. Hello Kathleen fans, part 3 ng Hello Love Again, posible. Tapos pwede siyang kukunan sa Dubai mga kasombreros. Tapos si Sir Alden ay spotted. Tapos umattend siya ng birthday ni Sir Pao Kauna. At saka marami pang iba na atin pong tatalakayin sa vlog na ito mga kasombreros. So unahin natin ito. So kung narinig ninyo mga kasombreros, si Sir Johnny Beriani ay umaasa pa rin ng part 3 dito nga sa connection doon sa Hello Love Goodbye na kung saan ginawa ng Madam Tussauds figure wax or wax figure mga kasama si Ma'am Catherine sa Victoria Peak pala yun sa Hong Kong. Kinuhaan yung Hello Love isa sa mga kinuhaan na eksena mga kasama sa Hello Love Goodbye ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden. And yun nga, talagang fan na fan talaga ito ni ng Kathleen mga kasombrero si Sir Johnny Beriani. And yun nga, dati daw na naginip siya na meron pang part 3 itong Hello Love Goodbye. Tapos hindi na siya ganong updated sa mga chika mga kasombrero. Kaya ang nafe-feed sa kanya ngayon ay si Mayor Mark Alcala at saka si Ma'am Catherine. Yun yung kanyang pinaka-latest na
chika. Parang nalaman kasi nga nakakatulog daw siya. Nakakatulog siya sa oras na mga katsikahan niya mga kasembreros. So, pero siya man din ay gustong-gusto niya talaga na magkaroon po ng part 3. Itong Hello Love Again. Nakuha pa na may title na Hello Love Forever. So, na-vlog na rin natin ito noon na posible siya kasi open story siya. Sabi nga niya, Direct Kathy ay talagang ano ito, no, pwede pa siyang dugtungan kahit anong istorya. Basta may parang gusto ng management and so on mga kasembreros. Pero ang palagay ko ay hindi, no, ibang pelikula, no. Ang iniisip ko dito talaga yung yung Elena for 1944 mga kasembreros. So pero aabangan pa rin natin, no, kasi nga wala namang imposible mga kasembreros sa pelikula sa mundo ng showbiz mga kasembreros. So tayo po ay mag-aabang at saka huwag po tayo mawala ng pag-asa kasi hanggat may buhay ay may pag-asa mga talagang never say die, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. So yun po, no, si Sir Johnny Beriani, alam natin ito po ay solid na solid talaga na Kath din po, and nga, no, pati ang mga taga Bicol daw nagchat-chat sa kanya kung may Kath din pa ba and so on. So sabi niya ganun mga kasembreros. So and yun nga, sabi niya ay wala na rin siyang balita and so on kasi nga sobrang busy. Tapos nahalukay na lang itong pagka-Kath din niya ulit kasi nga nagkaroon na naman ng connection doon sa Madame Tussauds na Hello Love Goodbye, na connection doon sa pinagawang wax figure nga kay Ma'am Catherine sa Hong Kong. So nahalukay na naman yung kanyang pagiging Kath din mga kasembreros. Which is nakakatuwa lang, no. So yun po. Pero yun nga, aabangan natin ito mga kasembreros kasi wala namang imposible sa pelikula basta may magagawa ng mga direktor mga kasembreros. So tayo po ay mag-aabang talaga. And then ito, next item natin mga kasembreros, si Sir Alden ay umattend pala siya ng ano, no, parang tawag dito yung sa Vivo, parang something na ano ng Viva Artist Agency, parang may ano sila, parang may meeting or parang may birthday mga kasembreros, no. Hindi, pero parang meron siyang ano, naka-black siya dito, tapos naka-cap, tapos naka-glass, na kung saan ay alam nating twinning na naman sila ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Pati yung relo na twinning sila parati mga kasembreros. So hayaan na natin. Tapos may mga kasama rin siya ditong iba na hindi ko gaanong kilala, no, yung mga kasamahan niya dito sa party. So parang hindi ko alam kung Thanksgiving ito ng kanilang ano sa Out of Order mga kasembreros. O pwedeng ganun, no, na meron silang Thanksgiving party. Mga kasembreros and mga Kathinatics. Yung mga kasama niya dito ay hindi ko gaanong kilala. And then ito, spotted si Sir Alden mga sa labas ng ano, parang part ito ng kanyang ano, ng kanyang pagpunta doon sa may pagbili ng sasakyan. Tapos inabangan siya ng isang fan doon sa may parking lot. Tapos na niya, no, na nakita niya na lumabas Sir Alden and then parang may kinuha sa sasakyan, tapos pumasok din ulit mga kasembreros. So of course kasama niya sina Mama Ten at saka yung sina Sir Leysa mga kasembreros. So palagay ko ito pa yung time na ano na bumili sila ng kotse, no, mga kasembreros, BMW SUV. And then ito, so meron pa silang, hindi ko alam kung post party ito kasi kaka-post lang ng mga pictures mga kasembreros, no, doon sa birthday nga ni Sir Pat Cauna na kanyang designer mga kasembreros. So ito po ay parang naka-white silang lahat. Tapos nakasama niya of course naman si Ma'am Pia Wurtzbach. Andito rin po, no, kasi si Ma'am Pia Wurtzbach ay isa sa mga kliyente din ni Sir Pat Cauna na kung saan siya po ay designer din po, no, ni interior designer ni dito ni Pia Wurtzbach, si Sir Pat Cauna. So kasama dito of course sina Sir Leysa, sina Mama Ten and so on mga kasembreros. So kanina lang kasi pinost, no, itong kanilang mga pictures mga kasembreros. And then ito, so si Ma'am Catherine, no, nag-post ang Real Me
ng isa sa mga teaser photo niya mga kasembreros. Naka-violet naman siya dito. Sabi that the Realme 15T 5G has officially arrived in Realme. So may freebie giveaway sila worth 2,898 mga kasembreros. So parang ano ito, parang yung Realme Store Philippines, meron silang pag-giveaway mga kasembreros na almost worth 3,000 mga kasembreros. And then ito, nagkaroon pala ng kagabi, ng watch party, ang out of order, October 25, 7 p.m. So hindi ko na ito nakita kagabi mga kasembreros. So nagkaroon pala ng watch party sa Netflix, no? Out of order watch party. So then is Alex Roman, 003 or third stream. So ito pa yung pangatlo na watch party yata mga kasembreros. So hindi ko ito nakita kagabi, no? Late ko na po, kanina ko lang po nakita mga kasembreros. So pasensya na po kayo. And then ito, so kuha rin ito sa dun sa may picture ito na parang maraming camera din po. Kuha ito dun sa may pag-canvas or pagbili ni Sir Alden ng dito ng kotse mga kasembreros. So actually yan lamang sa ating Kathleen items, no? Sinimot ko lang yung ating mga items for today mga kasembreros. Ngayon po ay October 26, 2025. Sunday na po, no? Blessed Sunday po sa bawat isa, and sana po ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Blessed Sunday evening po sa bawat isa. Keep safe and may God protect us all. Sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Sana po ipakinggan natin. Ang title po ay Takot ang Simula. Bakit kaya? Psalms 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of a wisdom. Ito pala yun, no? And the knowledge of the Holy One is understanding. Grabe, napakaganda ito mga kasembreros. Ito po ay maaaring nabasa na natin, narinig natin sa ibang tao, o nabasa natin sa Holy Bible mga kasembreros. Pero timeless ito mga kasembreros ha. This is relevant. This is walang pinipiling oras, panahon, taon, or dekada man ng mga kasembreros, kasi ang salita ng Panginoon ay timeless. It will be relevant today. It was relevant yesterday. It was relevant 100 years ago, 2,000 years ago, 2,025 years ago. It will be relevant forever and ever and ever and ever and ever and ever mga kasembreros. So napakaganda nito kasi takot pala, no, ang simula ng ito kasi takot tayo na hindi ma-please ang Panginoon, takot tayo na hindi magawa ang kalooban, hindi natin siya mapasaya, hindi tayo pagpalain ng Panginoon. So ang takot na ito ay nagdudulot siya ng positive na characters mga kasembreros. Nga sabi dito, kapag tayo po ay may takot sa Panginoon, the fear of the Lord, no, ay merong simula ng wisdom mga kasembreros. Doon nagiging maalam, doon nagkakaroon ng tamang choices at desisyon at plano sa buhay ang mga tao kapag merong takot sa Panginoon mga kasembreros. So ang takot na ito ay hindi yun yung takot na bigay ni Satanas or bigay ng mundong ito mga kasembreros, na takot sa buhay, takot na kumapatakot sa mga circumstances ba, at dulot sa atin ng fear, ng anxiety, ng depression mga kasembreros. So iba po ito, iba yung takot sa Panginoon kasi nagdudulot pa siya ng mga good attributes. Let's say kapag may takot tayo sa Panginoon, nagiging loving tayo, nagiging righteous tayo, gumagawa tayo ng tama because we fear God, no? Gumagawa tayo ng kaaya-aya at saka mabubuting bagay sa ating kapwa-tao because we fear God. Let's say yung ating mga namumuno sa gobyerno, kapag they fear God, nagkakaroon sila ng tamang desisyon, ng kaalaman mga kasembreros na mali at masama ang pagnanakaw, no, ang korupsyon mga kasembreros. Kapag meron tayong mga takot sa Panginoon na leader, nagkakaroon sila ng malasakit sa kapwa-tao. So gagawa sila ng mabatas na mas lalo pang gumaan ba yung buhay ng mga tao ng mga Pilipino mga kasembreros. So ganun po siya, no? Hindi lamang applicable dito sa ating bansa kundi sa buong mundo mga kasembreros. So grabe na pangandano. This verse emphasizes the importance of reverence, paggalang, no, at saka takot mga kasembreros, and respect towards God as the foundation of true wisdom. So kasi kapag takot tayo mga kasembreros sa Panginoon,
we will be studying more His Word, mga kasembreros. Maglalaan tayo ng panahon sa Kanya, maglalaan tayo ng oras sa Kanya sa panalangin, sa pagbabasa ng Kanyang salita, sa paggawa ng Kanyang salita, mga kasembreros, no? Kasi hindi lamang matatapos sa pagbabasa ng Holy Bible, no? Talagang yung application, ito yung pinaka suma ng lahat, mga kasembreros, ng ating natutunan sa banal na salita. It suggests that when we approach God with fear and humility, we open ourselves up to gaining wisdom that goes beyond mere knowledge or intelligence. We can attain a deeper level of insight and comprehension about life na napakalaga, mga kasembreros, in the world around us by acknowledging God's holiness and seeking to understand His ways. So ito, mga kasembreros, ang foundation natin sa loob ng tahanan, kapag ang tatay, ang nanay, may takot sa Panginoon, ito na lang, no? Sa ating bahay, wag na tayong lumayo. Kapag ang ating parents, kapag ang ating mga anak ay may takot sa Panginoon, takot yan silang magkasala, takot yan silang kumaga pa magkamali, takot yan silang magtampo ka, no, or magalit ka na nanay, for example. Kunwari yung asawa mo ay may takot sa Panginoon, lalo na yung asawa na lalaki, ay yung gagawin yan, takot yan siyang malunya, no? Takot maghanap ng iba kasi nga takot siya na magkasala sa Panginoon, at takot siya na na hindi mahalin ng kanyang asawa. So ganun siya, mga kasembreros. And same goes na kapag takot ang may takot sa Panginoon ng mag-asawa, yung kanilang mga anak ay mas lalo nilang mamahalin, at saka mas lalo nilang iibigin, at saka maging responsible sila na magulang, mga kasembreros, sa kanilang mga anak. So ganun po kasimple, mga kasembreros. So ang buhay ay yung ating foundation dapat sa loob ng tahanan ay may takot lahat, no, at saka pag-ibig sa Panginoon, because kung nasaan ang spirito ng Panginoon, mga kasembreros, ay nandoon din ang pag-ibig, nag-uunawaan sa bawat isa, may humbleness, may care, may understanding. Kasi yung maunawaing magulang, maunawaing asawa, kapatid, and anak, mga kasembreros, napaka-blessing po nun sa Panginoon, kasi hindi lahat ng magulang, hindi lahat ng pamilya ngayon nag-uunawaan sa bawat isa. Kadalasan ngayon talagang nag-aaway, nag-iinggitan, talagang may kanya-kanyang mundo, may kanya-kanyang mga buhay. Parang wala silang walang true care at saka genuine na pagmamahal, mga kasembreros. Authentic na love ba sa loob ng tahanan, because wala yung pag-ibig ng Panginoon, hindi nakasentro at walang takot sa Panginoon, mga kasembreros. So ito lang actually yung takot na nagdudulot siya ng magagandang ugali, mga kasembreros, no? Kasi ang takot sa buhay, ang takot mag-try ng mga bagong bagay, mga bagong mabubuting bagay, ay parang sinosuppress mo yung iyong talent, yung potential na ibinigay sa ng Panginoon. Kunwari, natatakot kang mag-try ng mga bagong bagay, so yung potential mo sana na binhi ng potential na binigay sa ng Panginoon ay hindi tutubo, hindi lalago, at hindi mamumunga. So parang ganoon kagaya sa akin, no? Talagang binigyan ako ng potential, binhi ng potential ng Panginoon, mga kasembreros, sa trivia, sa kaalaman, no, sa English, mga kasembreros, and sa awa ng Panginoon, nagagamit natin ito araw-araw kasi nga gumagawa tayo ng content, no, para i-upload, mga kasembreros, at i-share yung knowledge sa iba, mga kasembreros. And of course, no, yung salita ng Panginoon, mga kasembreros, na pinakamahalaga sa lahat. Have you ever considered how your relationship with God influences your ability to make wise decisions? This verse challenges us to reflect on the role of faith and spiritual understanding in our pursuit of wisdom. So it reminds us that true wisdom is not just about accumulating facts or information, but about aligning our hearts and minds in God's or with God's truth and seeking to live according to His will. So ito, mga kasembreros, kapag may takot tayo, ay gusto nating na mamuhay na ayon at saka umiikot lamang sa mapasa kalooban ng Panginoon na mababasa natin sa Biblia. Hindi natin malaman ang kalooban ng Panginoon kapag hindi tayo nakikinig ng salita, kapag hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita sa Biblia, at saka nananalangin, mga kasembreros, at saka nagsisimba. So ganun siya, no? Hindi natin malaman na kapag hindi natin binasa ang kanyang mga pangako. And so iba kasi yung first-hand information, yung tayo mismo yung nakakaalam ba at nakakabasa ng kanyang Holy Bible, yung mga pangako niya. Kasi ito pala, no? Although may mga tao naman na mas gusto nila makinig lang na makinig, no, sa salita ng pastor, for example, so sa preaching ng mga tao,
So, iba rin yun, tsaka iba rin yung impact actually kapag ikaw mismo na nagbabasa, no, ikaw yung magbubuklat ng Holy Bible and then babasahin ang salita ng Panginoon, mga kasembreros. So, ang fear of the Lord and the knowledge of the Holy One, the fear of the Lord refers not to a fear that repulses, but a deep respect and awe for God's majesty and authority. So, kapag may takot ang pamilya, hindi perpekto, di ba? Lahat tayo may flaws, mga kasembreros, kasi nga tao tayo. Ang magulang natin, kahit matakot yan sila sa Panginoon, kapatid natin, asawa, and so on. Kahit na may takot yan sila sa Panginoon, hindi yan sila perpekto. Okay? But, sabi nga natin, no, sabi ng Biblia, ay nanganganak ang fear of the Lord ng understanding. So, understanding sa Panginoon, and then knowledge sa Panginoon, and then understanding sa bawat isa. Nagkakaroon ng unawaan, mga kasembreros, because may takot ang bawat isa at may pag-ibig sa Panginoon, mga kasembreros. As simple as that. So, yun, talaga napakaganda nito, mga kasembreros, no? Kasi nga sa ating final thought, mga kasembreros, imagine navigating the complex maze of work and family without a map. So parang wala tayong mapa, for example, no? Sa buhay na guide ba kung saan na ito yung dapat yung desisyon, ito dapat. So anong nangyari ay maliligaw tayo ng landas. So in the end ay distraction at saka failure ang ating mararanasan because wala tayong takot sa Panginoon, wala tayong understanding, wala tayong wisdom, mga kasembreros, because in the first place ay wala sa atin o wala tayong takot sa divine or sa ating Panginoon, mga kasembreros. Alright, sinam sa ating Word of God, ha? No, apay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, divine fear sa ating Panginoong mga likha, mga kasembreros, at saka wisdom sa ating Creator. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasanasan pa. Alam po. I love you.